Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na member ng ating channel membership. Thank you so much! At siyempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? Then also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top fan commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dito sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Meron siyang 32 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato. Meron siyang 28 na mga comments. Tess Faraon. Meron siyang 27 na mga comments. Nandyan din si Jessie Reynes. Meron siyang 22 na mga comments. Enjoy Manipes. Meron siyang 13. Lahat ng mga comments. Okay? So thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, wish nga pala a happy blessed Sunday sa ating lahat. So before tayo mag-start sa ating mga topic, atin muna hong i-acknowledge at saka i-announce kung sino ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment. Okay, so ang nanalo ngayong araw sa ating most like comment ay galing po sa comment ni Jessie Reynes. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 41 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, pilit nilang hinaharang. Let the evidence speak. Kung walang itinatago, walang dapat katakutan. I am sure na intindihan nating lahat kung ano ang ibig niyang sabihin. Ito'y patungkol ho para sa akin, ito'y patungkol ho kay Sara Duterte at saka kay Man Scarpio. Anong ginawa nila sa Ivan? Itong dalawang gunggong nito nag-panic mode. Kasi nga 'di ba, si President BBM nagbigay na po ng authority doon sa taga BIR na pwede nang i-open ang kanilang financial record at saka bank records. So ang financial record at saka ang bank records ni Sara at saka ni Man Scarpio nandoon na ho ngayon sa impeachment court. So this coming next impeachment trial ni Sara Duterte, yan po ay i-open na. So nag-panic mode ito si Sara at saka si Man Scarpio, di ba? So ang ginawa ni Man Scarpio, pilit niyang kine-question yung legalidad ng bank secrecy law at saka data privacy law. Kine-question niya yung impeachment trial. Panic mode ngayon itong si Man Scarpio. Ang ginawa niya, humarurot doon sa korte at saka nag-file siya doon na harangin at saka questionin ang bank secrecy law kung bakit i-open ang kanilang financial record. Kaya yan po ang sabi ni Jessie Reynes na sabi niya kung walang itinatago, walang dapat katakutan, which I agree. Alam nyo, dapat nga na hahayaan nila yung impeachment court na i-open ang kanilang tagong yaman. Kasi nga kung totoo, kung mapatunayan dito na totoo na hindi sila nagnakaw, magiging proud pa sila niyan. Diba? Sakto ba si Ivan? So dapat nilang ipakita sa taong bayan ang kanilang tagong yaman. Dapat magiging proud sila kung wala silang tinatago. Okay? So congratulations kay Jessie Reynes. Siya ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment. So ang next na meron pong maraming nag-like sa kanyang comment ay galing po sa comment ni Milagros Facon 1. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 37 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, dapat talaga ma-impeach at makulong yang BP sa Ramao na yan. Which I agree. 1,000% agree na agree si Sir Ivan na dapat i-impeach itong si Sara Duterte. Kasi nga nakita na ho natin, marami po mga ebidensya at pwedeng pagbabatayan na pwede talagang i-impeach itong si Sara Duterte. Pero siyempre, ang mga DDS tutol dyan. Kasi sabi nila,
wala daw ebidensya. Diba? Gonggong talaga eh. Lalo na doon sa sinabi ni Senator Judge Pia Cayetano na wala daw ebidensya. Siyempre, paniwalang-paniwala sa kanya ito mga DDS na mga tanga at ubog. Wala daw ebidensya, di ba? Ang bulag talaga eh. Alam nyo, napakabulag talaga ng mga DDS. Ako, 1,000% agree na dapat i-impeach na itong si Sara Duterte. Okay? So anyways, dito tayo mag-start. Mamaya na ho yung good news. Pag-uusapan muna natin itong si Sara Duterte. So anong tungkol sa kanya, Sir Ivan? I am sure nakita nyo na ang kanyang sagot doon sa kanyang mga DDS, sa kanyang mga vlogger doon sa The Hague na kung saan na kita natin na mukha yatang nagbait-baitan. 'Di ba? Wala daw silang problema, silang dalawa ni President BBM. Wala daw siyang problema. Tapos ang problema lang daw ni Sara Duterte dito kay President BBM sa pagiging presidente. Kasi dahil daw kay PBBM, naging magulo na ang Pilipinas, nagkawatak-watak, tapos wala na daw respeto ang isa't isa. O di ba, gonggong talaga eh. Doon pa nga lang sa una niyang sinabi na wala daw silang problema silang dalawa ni President BBM. Wala ba silang problema silang dalawa? Alam nyo dito no sa sagot sa statement ni Sara Duterte, ibinapakita lang niya dito sa kanyang mga tanga na mga followers na siya yung mabait dito. Di ba? Bait-baitan. Gusto niya ipakita dito sa taong bayan, sa mga Pilipino, na siya yung mabait dito at hindi mabait si President BBM. O di ba? Malaking kabaliktaran yan, Sara Duterte. Ano akala mo sa amin? Tanga at bobo? Nakalimutan mo ba yung mga sinasabi mo? Wala daw siyang sama ng loob, wala daw silang problema or wala daw siyang problema kay President BBM. Ipakita natin dito ang ating ebidensya na malaki talaga ang galit niya doon kay President BBM. For more details, let's watch this. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano sa walang hiya si BBM. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realize toxic na yung relationship. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. So ang tanong namin mga DDS, wala bang galit or wala bang problema ito si Sara Duterte kay President BBM? Mga kababayan ko, kung alam ninyo ang sagot, please comment dyan sa baba. Babasahin niya mamaya ni Sir Ivan, okay? Wala daw galit or wala daw problema ito si Sara Duterte kay President BBM, di ba? Alam niyo, sa pitikin talaga sa tenga eh. Ginawa pa tayong merong sakit na amnesia. Hindi ho kami nagka-amnesia, Sara Duterte. Alam na alam namin ang mga ginagawa mo. Bait-baitan or baka biglang kumambyo. Kasi nga takot na takot na, nagpanic mode na siya kasi nga bulat-latin na, i-open na ang kanyang financial record. Kasama ang record ni Man Scarpio. O, di ba? Kaya siya nagkakaganyan. So ngayon, siya ay sinupalpal ni Jose Claire Castro. For more details, let's watch this. Sa issue na nilinaw ng Vice Presidente na wala silang away ng Pangulo at wala rin daw siyang problema kay Pangulo Marcos Jr. bilang tao. Nagpapatunay ito sa kanya na galing mismo na ang Pangulo ay hindi nagkaroon ng masamang pagtrato sa kanya bilang tao at bilang Vice Presidente. Sa totoo nga, kahit hindi siya nagtatrabaho at lagi siya nasa ibang bansa, wala tayong madidinig kay Pangulo Marcos Jr. Pero bakit pinersonal ng Vice Presidente yung galit niya? Kailangan kumausap pa siya ng taong willing na gumawa ng kanyang utos na ipapatay ang Pangulo Marcos Jr., si First Lady, at ang dating House Speaker Romualdez. Pinapalabas niya na walang kakayanan daw mamuno at ang bansa ay in chaos. Sa totoo lang, sino ba ang gumagawa ng kaguluhan? Sino ba yung nagbabalak ng destabilization? Hindi ba ang grupo nila? Dahil gusto nilang makuha yung posisyon mula kay Pangulo. At sasabihin niya na karapatan niya magsalita bilang ordinaryong
citizen ng bansa. Malaya ang bawat Pilipino na magsalita. Pero hindi dapat mga fake news. Hindi dapat panloloko sa katotohanan. Lagi niyang sinasabi na walang nagawa ang Pangulo. Taliwas. Taliwas na sinasabi mismo ni dating Vice Presidente Leni Robredo. Siya mismo nagpatunay na maraming ginagawa ang gobyerno. Maraming proyekto ang Pangulo. Nandiyan ang pabahay, pati yung pag-aayos sa matagal ng problema tungkol sa baha. Tandaan natin, kahit nasa Davao City na mismo, sana ibukas niya yung mata niya dahil yung pabahay na nandiyan dyan sa Davao City, naramdaman ng mga Davaoeños. Pati na po yung pagsasaayos ngayon dahil sa patuloy na pagbaha dyan sa Davao City. Inaayos po yan ng gobyerno sa utos po ni Pangulo Marcos Jr. Sana wag magbulag-bulagan. Ibig sabihin niyan, nagsinungaling itong si Sara Duterte. Nagbait-baitan. Kasi gusto niya sa harap ng kamera, siya ang mabait dito at saka si President BBM ang hindi mabait. Diba? Sila ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang bansa natin. Totoo naman talaga yan diba? Walang ibang dahilan kundi ang pamilya Duterte. Siyempre, damay lang dito ang kanilang mga follower kasi nga nabudol nila. Walang ibang dahilan dito kung bakit nagkawatak-watak at wala nang disiplina at hindi na nirespeto ang isa't isa ang mga tao ngayon. Diba? Walang respeto. Yung iba, hindi lahat. Katulad doon sa sinabi ni Sara Duterte na yung mga tao na ngayon dahil sa Marcos admin, hindi na daw nirespeto yung isa't isa o yung kapwa Pilipino. Dahil yan sa kanila. Kasi nga sa panahon ni Digong, ginawa kasi nilang normal yung karahasan. Diba? Ginawa kasi nilang normal yung pagiging walang respeto sa kapwa-tao. Ginawa kasi nilang normal yung pagiging mangganunan. O, diba? Yung pagmanyakol. Ginawa kasi nila yan sa panahon ni Digong, kaya ginaya ngayon ng mga maka-Duterte. Kapag DDS, magunggong talaga yan Walang respeto, diba? Magulo yung pag-uutak. Kasi nga naman na yan nila sa kanilang poon. So tama ho, itong si Jose Claire Castro. Tama tayong lahat. Alam natin kung ano ang ginagawa ni Sara Duterte. Ang dami pa namang napaniwala, di ba? Nakakatawa talaga So anyways, dito tayo kay Mans Carpio. Ipapakita ko sa inyo ang balita na kung saan nagreklamo, tas kinu-question ni Mans Carpio ang legalidad ng impeachment, pati ang pag-open ng kanilang financial record. For more details, let's watch this. Kinwestiyon ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio ang pagsusumite ng BIR ng kanilang tax records. Sinabi ni Carpio na dapat dumaan sa legal na proseso ang pagresolba kung may issue man sa kanilang buhi. Hindi rin daw nakipag-ugnayan yung BIR sa kanila kung nagkaroon man sila ng mag-asawa nga ng anumang tax deficiency o pagkukulang. Giit ni Carpio, dapat idaan ito sa judicial process. Inireklamo niya noon ang ilang miyembro ng House Justice Committee, BSP at AMLAC dahil sa pagsasapubliko ng kanilang financial records. Paglabag umano ito sa Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Law. Tama ang gusto natin tignan. Yung kabuong yaman nakadeklara sa SALN, yan ba ay accurate, complete? No? The full picture ng totoong kabuong yaman niya? Since conjugal property sila, ibig sabihin, ang nakadeklara sa kanilang SALN, kasama dito yung conjugal properties nilang mag-asawa. So ngayon, merong palusot itong si Mans Carpio. Di ba sabi niya na kung bakit daw siya idinamay dito, hindi daw siya politiko. Bakit pati daw ang kanyang bank record, financial record, i-open din sa impeachment trial, hindi daw siya si Sara Duterte. Hindi daw siya politiko. Si Sara lang daw dito yung politiko. Pero bakit siya idinamay? Hindi ba niya alam or alam niya? Pero gusto niya lang ilihis yung totoong rason dito. Siyempre, kanyang budulin din yung mga follower nila, follower ni Sara Duterte, para maniwala sa kanila. Diba? Tanga pa naman itong mga DDS, maniniwala kaagad dun sa rason ng mga DDS, mga palusot nila. Alam niyo mga kababayan ko kung bakit damay itong si Mans Carpio? Siyempre, conjugal ho yan. Like for example, itong tao nito, politiko at posibleng nangurap.
So yung perang kinurap niya, hindi niya posibleng inilagay sa kanyang bangko. Baka doon niya inilagay sa bangko ng kanyang partner. So yan hong ibig sabihin. Kaya damay dito itong si Mans Carpio. Kasi nga sisilipin din dito kung meron ba mga unusual amount na hindi kayang ipaliwanag ng pamilya Duterte yung makikita doon sa kanilang financial record. So ganun yan mga DDS kung bakit damay itong si Mans Carpio. Sa ngayon bumanat ho yung prosecution. Kasi nga diba sila ay kinasuhan ni Mans Carpio. So ito ngayon ang kanilang sagot. Kampante ang House Prosecution Team na papanigan sila sa pagsisiwalat sa financial records ni VP Sara at ng kanyang asawa. Hindi naman daw kasi sakop ng bank secrecy ang impeachment trial. Hawak na ng impeachment court ng bank at tax records ni VP Sara at ng asawa niya na si Attorney Mans Carpio. At bagamat nirerespeto raw nila ang otoridad ng impeachment court, kailangan daw munang maresolba through constitutional and judicial processes ang paglalabas ng tax records. Inaasahan na raw ng prosekusyon na haharangin ito ng kampo ni VP Sara, pero tiwala sila na sila pa rin ang papanigan ng impeachment court. Giit din ang prosekusyon, batay sa konstitusyon, hindi kasama ang impeachment cases sa mga sakop ng Bank Secrecy at Data Privacy Act. Pinapakita rin dito na wala hong inaargabyado dahil merong due process na sinusunod. Ito ay hindi pinupolitika. Sana mawala yung kanilang perception na ito ay politika because ito ay pagtugon, pagsunod sa ating mga batas sa ating republika. Marinding iginit ng prosekusyon na hindi maaring mahiwalay ang records ng asawa ng bise sa mga dokumentong magiging ebidensya sa impeachment trial. Ang ibig lang sabihin nito, ang kanilang properties are considered as conjugal properties. Tama, ang gusto natin tignan, yung kabuong yaman nakadeklara sa SALN, yan ba ay accurate, complete? No? The full picture ng totoong kabuong yaman niya? Since conjugal properties sila, ibig sabihin, ang nakadeklara sa kanilang SALN, no, kasama dito yung conjugal properties nilang mag-asawa. Samantala, kahit sa huling bahagi pa ng paglilitis posibleng magamit ang bank at tax records ng bise, posible raw na mapaaga ito dahil bukas ang prosekusyon sa posibilidad na matalakay na ang unexplained wealth pagkatapos ng presentation of evidence sa confidential funds. So ngayon, ito ang nakakalungkot. Ano yan sa Ivan? Nakakalungkot at nakakatakot. Kasi nga sa mga disinformation ng mga DDS, sa mga pambubudo nila sa ating mga kapwa Pilipino, nandamay ho dito itong gunggong nito, ito si Eloy Bugres, na kanyang sinabihan ang kanyang mga follower, mga DDS, na kung meron daw kayong bangko, dapat mag-withdraw na hindi na daw susuportaan yung bangko kasi nga pwede naman pala daw i-open ang ating bank record or financial record. So ito ho ang pambubudol ngayon ng mga DDS at ito ay nakakatakot. For more details, let's watch this. Magandang araw po mga kababayan. Gusto ko lamang pong sagutin itong pinapakalat na kasyungahan ni Eloy Bugres. Ang taong ito po ay para sa akin napakadelikado dahil kamangmangan po ang pinapakalat niya sa social media. Kapag ito kumuda, talagang marami pong mahahawa ng kanyang kamangmangan. Pakinggan po natin dahil ito po ay dapat talagang sinusupalpal at sinasagot. Dahil kapag pinabayaan po sila, talaga po pare-pareho po tayong malulunod sa kamangmangan. Panoorin po natin. Uyolo, grabe ang desperation sa mga putang ina, mga bilatsing iluy nga mga BBMers. Kung sino sa inyo nagadeposito sa BDO, sa Security Bank, sa Metrobank, pull out nyo ng mga milyones nyo. Wala ka pala privacy sa Pilipinas ngayon kasi martial law. Pwede lang pala putang ina isapina kag-iskandalo kung magkanong pera meron ka. Hindi naman sa sinasabi natin may tinatago si VP Sara, but isn't it the very reason that we put our money in the bank for us to have privacy? Kung ganun man lang ang usapan ni Yuta, ilagay nyo na lang, magkutkot na lang kayo dyan sa lupa, sa likod ng bahay at dyan nyo ilagay ang inyong pera. Kasi sa bangko pala, hindi, wala. Iiskandaluhin ka sa mga bilatsing Iloy, tapos kung malaman sa kapitbahay mo marami kang pera, kidnapon ka. Ganito ngayon ang sistema sa Pilipinas, gaguhan. Okay mga kababayan, malinaw po na pinapalabas nito ni Eloy Bugres na tila ba pinagtitripan si VP Sara Duterte nang pinakuha po or pinasupina ang kanyang financial records, pati BIR records, mga kababayan. Na para bang pinapalabas ng taong ito na tayo mga ordinaryong Pilipino
ay pwedeng pagtripan ng gobyerno kapag ginusto nila na tignan ng ating mga bank or financial records. Mali po yun. Alam niyo po, nung chinek ko yung comment section ng content niyang ito, ang dami pong sumang-ayon sa kanya. Mali po ang gustong palabasan nito ni Eloy Bugris na parang pinagtitripan si VP Sara or kapag ginusto po ng pamahalaan na tignan ng ating financial records, bank records ay makukuha nila ng walang kaabog-abog. Mali po yun mga kababayan. Hindi po tayo pagtitripan ng gobyerno at hindi po pinagtitripan si VP Sara dito. Meron pa rin po tayong bank secrecy. Meron pa rin po tayong karapatan sa privacy ng ating financial records. Pero po, sa kaso ni VP Sara, siya po'y politiko, unang-una na yon, public servant. Pangalawa, meron pong mga kaso sa kanya sa impeachment court. Ang impeachment court po ay may karapatang magpasubpina ng financial records or bank records at BIR records ng isang politiko kung kinakailangan dahil siya ay naisasalang or nakasalang sa impeachment trial. So kung may mga reklamo sa kanya, mapasa korte man yan or impeachment court, kapag sinabi ng korte na ipasubpina ang financial records, wala pong magagawa doon ng isang politiko. Kailangan po niyang mag-submit dahil sinumpaan din naman niya na magiging tapat siya at mapapagkatiwalaan ng taong bayan. Sabi nga, public office is a public trust. Ngayon, may nakita o nakakitaan ka ng mga di umano'y anomalya or may kinakasangkutan ka ng kung ano-anong di umano'y illegal na gawain at sinasabing ikaw ay nakareceive ng mga dirty money mula sa mga sindikato at sinasabing ikaw ay may alleged ill-gotten wealth. Ngayon, dahil politiko ka, in the case of VP Sara, Vice President, sinampahan ng mga kaso sa impeachment court, 4 na impeachment articles, kung hindi ako nagkakamali, kinakailangan ngayon tignan ang iyong financial records. At nasa batas naman po yan, nasa konstitusyon, may karapatan po ang impeachment court na ipasubpina ang mga ito para mabusisi. Hindi po ito ginawa ng walang dahilan. Hindi po ito parang pinagtripan lamang. Ganun po kasi sa pagkakaunawa ko ang gustong palabasan ng taong ito. Kaya nasabi ko po kanina bago tayo nagsimula na ang taong ito ay nagpapalaganap, nagpapakalat ng kasyungahan or nagpapalaganap po ng kamangmangan mga kababayan. Kaya dapat po itong mga ito ay itinutuwid, itinatama, sinusupalpal, sinasagot at binibigyan po ng reaksyon dahil kung hindi, kung yung naratibo lamang nila ang makikita ng ating mga kababayan at kung naratibo lamang nila ang lalaganap sa social media, sila lamang po ang papaniwalaan. Sila lamang po ang paniniwalaan kahit mali-mali naman po ang sinasabi, kahit baluktot, kahit irrational, kahit kasinungalingan, kahit fake news mga kababayan. Pinapalabas kasi nito ni Eloy Bugris 10 ng kanyang mga kapwa DDS at propagandist or mga DDS propagandist na inaapi at pinagtitripan si VP Sara dito. Hindi po. Kahit nga si VP Sara, anong sabi? Dalhin na yan sa impeachment trial at ang sabi niya, bloodbath. Hindi po ba mga kababayan? Ngayon, ginagawa ang tama, binibigyan siya ng due process, nagpapasubpina, dumaan naman yan sa approval ng impeachment court. Bakit kayo nagrereklamo? Bakit kayo nagagalit? Bakit kayo nagmamaktol? Diba, kayo nga yung may mantra na kung walang ginagawang masama, kung walang tinatagong baho, walang dapat ikatakot. Ganun lang kasimple mga kababayan. Kung sasakyan po natin at paniniwalaan natin ang narrative nito ni Eloy Bugris na hindi dapat nabubulatlat ang bank information ng isang politiko na sasangkot di umano o may mga kaso ng katiwalian, kung hindi yung papayagan at kung poprotektahan palalo, no? Yung kanilang mga bank information, financial records, and BIR records, di para tayong nagpoprotekta ng mga magnanakaw. Lalo tayo nag-e-enable ng mga magnanakaw na politiko. Lalong dadami ang sindikatong politiko. Ang mga ito talagang, alam nyo, dahil sa pagiging panatiko, nawawala na sila sa katuwiran. Parang hindi na sila matinong mag-isip, in my opinion. Na alam mo naman, Eloy Bugris, na dumadaan yan sa proseso, sa due process, hindi naman basta pinagtitripan lang si VP Sara. Pero ikaw, ang pinapalabas mo, parang pinagtitripan lang si VP Sara, na parang pinakuha at pinasamsam ang kanyang financial records at BIR records nang walang dahilan.
Mali po mga kababayan, mali po yung ganong mindset or thinking. May mahalagang dahilan, may importanteng dahilan kung bakit pinasamsam ang bank records, financial records at BIR records ni VP Sara. May importanteng dahilan po. Ito ay dahil may mga kaso siya sa impeachment court na kailangan po nating mapatunayan. Dahil kung poprotektahan po natin ang mga bank records ng mga politikong ito, kung kinakailangan nating makita iyon, tapos involved pala sila sa katiwalian at tumatanggap pala sila ng dirty money at may ill-gotten wealth pala sila, edi hindi po natin sila napanagot. Bagkos, para natin silang kinonsinte, mga kababayan. At yan po ang nakikita kong ginagawa ng mga DDS na ito, lalong-lalo na ito si Eloy Bugris. Sobrang sama po ng ginagawa ng taong ito. Nagpapakalat po ng kamangmangan, kasyungahan, at ikinakalat niya sa social media. Unfortunately, marami pong sumasang-ayon sa kanya. At sa tingin ko, yung iba mga troll na nagko-comment ng approval sa kanyang content para maraming tao po ang mamanipula na makakabasa ng mga comment na iyon na mapaniwala din sa maling ipinapakalat, sa kamangmangan na ipinapakalat ng taong ito. Ganun po yung style nila, ganyan po yung kanilang propaganda, ganyan po sila lumaro, napakadumi. Magpapakalat ng kamangmangan, may mga troll na susuporta sa comment section, ibabahagi, isa-share, ire-repost, marami na po ang napaniwala. Marami pong Pilipino na lalo-lalo na yung mga madaling mapaniwala, yung mga gullible. Madali po silang mahihikayat ng kamangmangan na ipinapakalat ng taong ito. Nahawa na po ang marami. Ganun po nila minamanipula ang public opinion. Kaya nandito po tayo sumasagot at gumagawa ng reaction video para kahit papaano maituwid natin yung mga mali at kamangmangan na ipinapakalat nila sa social media. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyong suporta dahil ang inyong suporta ay nakakatulong sa amin para maraming makadinig, makapanood ng aming video at ng aming sinasabi dito. Matindi po ang laban ng kasinungalingan versus sa katotohanan, ng kabutihan versus sa kasamaan at kadiliman, mga kababayan. Matindi po ang laban. Matindi po ang laban ng mga taong nangungunsinte ng katiwalian, korupsyon at pagnanakaw versus sa mga taong lumalaban sa korupsyon, lumalaban sa katiwalian at lumalaban sa mga magnanakaw at sindikatong politiko. Simple lang naman po ang gusto natin dito. Mapatunayan natin kung guilty or inosente si VP Sara. Ganun lang kasimple. Kung guilty, kailangan niyang managot. Kung inosente, napahiya tayo, mas lalo pang dadami ang supporter ni VP Sara kung inosente siya. Kaso, sa nakikita natin sa ginagawa ng kampo ni VP Sara at ng mga DDS na pagtatakip, pagdadivert at pagpigil sa due process, sa tamang proseso at pagpapaawa at pagpapabiktim, sa aking palagay mga kababayan, yan po ay style or strategy ng mga taong alam nila sa sarili nila na may guilt sila or guilty sila, in my opinion. Sa tingin ko, kahit mismo mga DDS sa tingin nila ay mapapahiya si VP Sara dahil mapapatunayan guilty. Kasi kung totoo, kayo na mga supporter kayo, mga DDS kayo, kung totoong naniniwala kayo na inosente si VP Sara, kayo na mismo ang mag-i-encourage kay VP Sara na sige na, ipakita mo na yan. Sige na, labanan mo na sila. Total, sinabi mo, bloodbath. Sige na, tapatan mo. Patunayan mo na inosente ka nang mapahiya sila, nang mapahiya ang mga accusers mo, nang mapahiya ang mga nag-aakusa sa'yo. Pero hindi kabaliktaran po ang nakikita natin. Ang nakikita natin pag-iwas, pagtatago, pagdadivert, at they will do whatever it takes para lang hindi matuloy ang trial at para lamang hindi mabulatlat ang mga dapat mabulatlat. Bakit? Yung po ang katanungan natin. May kinatatakutan po bang mabuking? May kinatatakutan po bang baho na mabubulatlat or maisisiwalat sa mga Pilipino? Yun po ang tanong natin. Kasi at the end of the day, kung inosente ka talaga, dapat ikaw talaga mismo ang mangunguna na ilantad ang lahat para mapahiya ang mga kalaban mo. Ganun lang kasimple mga kababayan. Pero again mga kababayan, iba po ang nakikita natin, kabaliktaran po. Para po sa akin, signs of guilt
signs of fear. May kinatatakutan, may pinangangambahan. Yung po ang nakikita natin. So, yun lang naman po ang aking gustong gawin dito sa video na to. Mag-raise ng awareness, supalpalin ang kamangmangan na ipinapakalat ni Eloy Bugris, labanan po ang kasamaan at kasinungalingan at irrational na pangatwiran na ipinapakalat ng mga DDS na ito. Dahil kung hindi, again, lalagana po yung kanilang maling pinapakalat at kamangmangan na pinapakalat nila. Sila po ang paniniwalaan, sila po ang mamamayagpag. Mali po yun. Kaya nandito po tayo para lumaban at nagpapasalamat po kami sa inyong suporta. Makita-kita po tayo sa susunod kong video. Hindi po tayo titigil sa paglaban sa mga nagpapalaganap ng kamangmangan at kasungahan dito po sa social media. Salamat po sa panonood. O, di ba? Yan ang ibig kong sabihin na ang nagbibigay talaga dito ng kaguluhan or panggulo sa Pilipinas, walang iba ang mga DDS. Kasi nga sila dito yung number 1 na babakalat ng disinformation. Marami silang madadamay dito. Marami silang mapapaniwala dito. Di ba? Kamangmangan, ang kanilang kamangmangan, ipapahid nila sa ibang tao. Ang problema dito, magpapanik din ang ibang tao, di ba? So dapat talagang makulong na itong si Eloy Bugris at dapat ho natin i-follow up Dapat natin i-follow up ang NBI kung kumusta na yung kaso ni Eloy Bugris. Sa mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong banat ni Lugin Orsini. For more details, let's watch this. Umarangkada na naman po itong si Vice President Sara Duterte. I watched her interview in The Hague where she suggested that the ICC is somehow being influenced by former Senator Antonio Trillanes and President Marcos. Ang exact words po niya, and I quote, no, ang sabi niya, tuta ang ICC ni Trillanes at ni Bongbong Marcos. And she mentioned about maleta again. Well, that is a serious allegation against an international institution. The obvious question po is, where is the evidence? Because sa demokrasya, alam niyo, accusations are so easy. But evidence is what separates truth from propaganda. Hindi po pwedeng puro insinuation at pambibintang. If you are going to claim that an international court is being manipulated, then present proof. Importante po yan. Otherwise, you are merely asking people to believe your conclusion without giving them the facts needed to reach it themselves. 'Di ba? Strategy yan repetition. Maski walang ebidensya, pinapaniwalaan na kasi paulit-ulit na sinasabi. I think she needs to learn her lesson. She needs to be held accountable for her statements and those accusations. Then I watched another speech na dineliver din po niya sa The Hague then. I think it was the same day. She described the violence in the Philippines by saying that someone could supposedly hire a killer for 5,000 pesos, even using the hypothetical example that if her husband had a mistress, she could hire someone to kill that person or the mistress for that amount, 5,000. Again, the question is not whether violence exists, no? Kasi every country struggles with crime. But the question is, what evidence supports the claim that this is so commonplace that it can be presented as an illustration of ordinary life in the Philippines? Who are these killers? May contact pala siya talaga, di ba? Where are the cases? Who has been arrested? Diba? What data supports that particular statement of hers? If you are the second highest elected official of the Republic, your words carry enormous weight, not only among Filipinos, no, but before an international audience kasi doon ka nagsasasalita. Criticizing problems is one thing. Making sweeping claims without presenting supporting evidence is another. And here is what concerns me most po, no. If these problems are as widespread as she portrayed it, may mga alam na pala siya then the public also has the right to ask, as the Vice President, what concrete measures have you pursued in your official capacity to address them? So ano na yung nagawa mo para dito? Public office is not merely a platform for describing the country's problem. It is a responsibility to help solve them. The Philippines certainly has challenges.
Tama po yan. But every allegation, especially one made abroad by one of our highest officials, should be accompanied by facts, not merely rhetoric. A constitutional officer like her should persuade through evidence, na through repetition, not paninira o salita lang. Yung galit at away nyo ni BBM, nadadamay ang buong bansa at mga Pilipino. Yung ambisyon mo para sa iyong sarili, wala ka nang pakialam kahit mawalan na ng maayos na reputasyon ang bayan mo. Dapat tanungin ka as Vice President, kung totoo ang mga sinasabi mong kasiraan, ano na ang mga actions na nagawa mo para dito? Bukod sa repetition na wala namang ebidensya, pinapagulo lang yung mga Pilipino. Because when public discourse becomes driven by unverified claims instead of verifiable facts, the greatest casualty is not your political opponent. Diba? It is the public's ability to distinguish truth from narrative. Kaya sana po bago tayo basta maniwala, mag-isip po muna tayo. Nakakainsulto na rin po na ginagawa ng bobo ang mga Pilipino. Ang totoong leader po, parte ng solusyon, hindi po nagsisimula ng distraction. Tandaan niyo po yan. Oh, di ba? Wasak si Sara Duterte. Siguradong sigurado ako na kapag ito si Sara Duterte ay hindi na ito vice-presidente, tad-tad yan ng kaso. For example, kung hindi man siya ma-impeach, tapos makakatakbo siya bilang presidente at kapag hindi yan mananalo bilang presidente, tad-tad yan ng mga kaso. Sigurado tayo, di ba? Kaya nga ngayon pa lang, ganyan ang ginagawa ng mga DDS, ganyan ang ginagawa ni Sara Duterte. They do everything para maging presidente itong si Sara Duterte kasi alam ho ng mga DDS kung ano yung kahihinatnan ni Sara Duterte. Di ba? So ngayon, before tayo mag-proceed sa ating next topic, atin muna hong i-acknowledge at saka i-shoutout ang ating mga suki at mga early birds. So nandyan sila si Marquez Hernandez from North Carolina, USA. Kasama din natin si Emmy Mapala, Joseph Magalion, Florifigo Mapak, Emel Concepcion. Hi to Charito Seriano, Gloria Marquez, Elmer Dizon. Nandyan din si Christy Socaldito, KJ2 Cervantes TV, Michael Binas, Leonardo Manansala, Elvira Pina. Nandyan din si Andrea Anuanas. Hi to Nelson Sibayan from Vancouver, Canada. Shoutout natin si Axel Sainen from Riyadh, Saudi Arabia. Nieves Ibon from Coronadal City. Nandyan din si Gerebeto de la Cruz, Alona Fernandez, and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so ngayon pag-uusapan na natin yung ibig kong sabihin na mga good news. Anong good news yan, Sir Ivan? Isa sa ating good news, I am very sure na alam niyo na nanalo kahapon si Alex Yala doon sa DC sa tennis competition. Yes, tinalo lang naman niya yung top 10 na tennis player. Isipin niyo, top 10 yon na tennis player. Tinalo ni Alex Yala. So ang mangyayari ngayon, 4 na siya doon sa semi-bound. Diba? Ang galing no ni Alex Yala. So congratulations kay Alex. So ang second natin na good news, ito'y patungkol kay Leandro Libeste. O diba good news yan? Kasi nga itong si Libeste, ito si Promel Boy, Solar Boy, na karma na ngayon. Booking na booking. Siya pala ang funder dito. Tungkol ito sa Tanim Pokpok na ang isa sa mga contact doon, itong si dating Congressman Jing Paras. I am very sure na kilala nyo ito si Jing Paras. Diba napakarabid niya na DDS? Lagi hong naninira kay President BBM, kay Felisa at saka kay Representative Martin Romualdez. Yang ho si Jing Paras. So ngayon, plano nila hong i-frame up itong si A.S. Recto. Meron din itong si Attorney Binhor Abalos daw, yung dalawang mga Remulla, at saka meron pang iba, hindi lang pinangalanan. So ang na-focus ngayon itong si A.S. Recto, na plano daw itong i-frame up ni Leandro Libeste at saka ni Jing Paras. Pero yung nasa kote na isang talent manager na mga pukpukins, artista daw yon ng, I'm not sure kung saan yun na production, Viva Max ba? Or doon ba sa isa? Hindi natin alam. Kasi nga siyempre, diba, tinabunan ho ang kanilang credentials, ang kanilang totoong pangalan. So ngayon, ang focus dito sa balita, tungkol kay Libeste at saka kay Jing Paras. Na-booking ho ng taga-NBI. Ito ang ating balita.
Arestado sa entrapment operation ng NBI ang isang sikat na talent manager dahil sa umano'y human trafficking. Pero matapos mahuli, isiniwalat nito ang isa umanong honey trap plot na kinasasangkutan daw ng ilang politiko. Ano yung honey trap operation? Corina, isang kilalang talent manager na umano'y nambubugaw ng kanyang sariling talents ang naaresto nga ng NBI National Capital Region. Pero kasunod nga ng kanyang pagkakasakote ay ang paglantad din niya sa isa umanong honey trap plot kung saan mga malalaking opisyal daw ng pamahalaan ang sangkot. Pagkatanggap ng marked money, agad na pinasok ng mga operatiba ng NBI-NCR ang kwartong ito sa isang sikat na hotel sa Maynila. Nahulog na kasi sa kanilang patibong ang kilalang talent manager na subject ng entrapment operation dahil sa umano'y pambubugaw sa kanyang 5 alaga. Hindi niya alam na undercover agents na pala ng NBI ang kanyang katransaksyon. Bago ang pag-aresto, nakuhanan pa ang sunod-sunod na pagpasok ng biktimang mga babae sa kabilang silid na nagsilbing waiting area para sa mga ito. Ayon sa NBI, bago ang mismong operasyon, personal pa raw na nagpadala ng mga litrato ng kanyang mga alaga ang sospek para umano pagpilian ng kliyenteng undercover agents. Naglalaro umano sa 40,000 hanggang 100,000 pesos ang presyo ng inaalok na mga serbisyo, kabilang na ang umano'y trophy services na pwedeng humantong pa sa pakikipagtalik. Pero kasunod daw ng kanyang pagkakaaresto ay ang kanya ring pagpiyok sa isa pa umanong mas malaking plano. Kinontrata raw kasi siya ng isang dating mambabatas para i-frame si Executive Secretary Ralph Recto sa isang honey trap plot. Gustong gamitin tong grupo na to para magano ng character assassination, yung parang term na ginamit. Si former Congressman Jing Paras, siya yung kumausap, kumontak dito ka sa PIMP, itong nagbubugaw nito. Ang tawag ko dito si Epstein. Base dun sa kwento nung inimbestigahan, sasabihin daw na si Executive Secretary kumukuha doon sa bugaw na to at pinipilit silang mag-drugs, tapos pipilitin din sila na magkaroon ng mga sexual activities. Lumalabas pa sa sinumpaang pahayag ng suspect na isang incumbent congressman umano ang financier ng naturang plano. 4 na babae raw ang kinontrata at kasama ang bugaw na talent manager ay susuhulan sila ng 1 milyon bawat isa. Siguro may ugnay na namin to sa destabilization, so we will investigate this. Papatawag natin si dating Congressman Jing Paras at si Congressman Leandro Libiste na according sa statement nitong mga to, ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Libiste. Nasa kustodiya na ng NBI ang suspect at nahaharap sa reklamong qualified trafficking in person. Di ba? Nakarma ito si Leandro Libiste. So ngayon, ang next natin na good news, Libiste pa rin. Bakit siya, Evan? Kasi nga posibleng kakasuhan siya ng plunder kasama ang kanyang nanay. Itong si Ligarda. Tungkol ito doon sa solar. Siningil na itong si Leandro Libiste. Damay din dito itong si Ligarda. For more details, let's watch this. Kung merong ghost flood control projects, meron din daw ghost electricity. Ayon yan sa Office of the Ombudsman. At yan ang ugat ng inihahanda nilang kasong plunder at graft laban sa mag-inang si Senator Laurel Ligarda at Congressman Leandro Libiste. Kasalukuyan daw itong isinasailalim sa preliminary investigation. Sa press conference ni Ombudsman Boying Remulla kanina, hindi raw kasi naibigay ng solar firms ni Libiste ang 10 bilyong pisong halaga ng renewable energy na nakasaad sa prangkisa nito. Di ba meron tayong mga ghost projects na binitira? Dito, ghost electricity. Pangako nila magpaproduce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila na gagawin nila. Bukod dyan, naniniwala si Remulla na tila nagkaroon ng monopolyo sa solar energy si Libiste at aabot daw sa 100 bilyong piso ang perwisyong dulot nito. Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na
na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talagang nag-suffer tayo sa ginawa nila. Nang tanungin naman kung bakit konektado sa Senator Loren, ayon kay Ombudsman Remulla, hindi makakakuha ng franchise noong 2019 ang anak nitong si Leviste kung hindi dahil sa tulong ng senador na siyang chairperson noon ng Senate Finance Panel. Kasama rin sa mga respondent ang dating Energy Department Secretary na si Alfonso Cusi na siyang kasabwat umano sa monopolyo. Matatanda ang nagsumite ng reklamo ang DOE sa Department of Justice laban kay Leviste at 5 opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation sa alegasyong paglabag sa Public Service Act. Oh, di ba? Ang daming good news. Yari itong si Leandro Leviste. Yari din itong si Loren Legarda. Lalo na itong gong neto, itong si Jing Paras. Sarap na pitingas tenga yan eh. Di ba? Laging naninira ito kay President BBM, itong si Jing Paras. Noon pa ho yan. Kasi nga talagang himot puwet yan kay Sara Duterte. Kaya ang ginagawa nila, double time sila sa paninira sa Marcos administration at kay President BBM. Buti nga makakasuhan itong si Jing Paras, Leandro Leviste at saka itong si Loren Legarda. Di ba? Ang pag-aakala kasi nila, matatakpan nila ang kanilang ginawang kalokohan at katarantaduhan. So dahil galing tayo sa mga maiinit na mga issue, dito tayo sa Good Vibes. Ipapakita ko sa inyo itong programa na ito. For more details, let's watch this. First local politics and then medyo nag-transition kayo on the national scale nung mga Quadcom hearings especially. Nagulat ka ba dun sa sudden surge of attention na napunta sa inyo? Medyo po nung una, pero kasi wala nang babas sa akin dati. Nung nag-umpisa po yung Quadcom, wala na, grabe. Napansin ka na ng mga bashers. Number one troll mga target. green trolls. Green trolls. Ay, ako ba yun? Hindi naman. Wala ba epekto sa'yo, Kong? Wala akong pakialam. Magsawa sila. Nakatulog naman kayo, Kong. Oo naman. Importante, may katabi ka. Yan lang. Make-fit yung kayakap mo para Nakakaingit ka naman, Kong. Ako walang katabi. Hindi. Namimili ng katabihan si Sec. But nung Quadcom, were you surprised at the number one, yung length, yung mga the actual nuances of a long trial, ano mga, tsaka naging parang binansagan kayo, young guns dun eh. Kasama ni na Kong Zia, Kong Ace, former Kong Ace. Ang kaibigan ko rin, yung pumanaw na old guns. Si Kong Ako. Taga-Tagalaw niyo po siya. Taga sa amin din po. Si Manong Romy. So anong naging ano mo doon? Was it eye-opener for you? Yung una hindi na nga naniniwala yung asawa ko na umaabot kami ng alauna sa trabaho eh. Natatapos kami midnight. So wow, during those times, ano? Pero ang peak po kasi yung quad talagang 1 million views, ganun po talaga. Totoo. Anong term ka na ba? Ilang term ka na ba, Kong? Second term po. Second term mo na. So hindi ka naman bagito sa ganito? Before po ako nagkongreso, mga 15 years na po ako sa local government. Sa national scene po siguro medyo bago-bago pa, unlike you guys na matagal na po dito. Kami, matagal na kami laos eh. Yung Treaty of Malolos, nandyan na sila. Grabe naman. Ang hindi lang nalalaos dito, mga PR. Siyempre, They live forever. Paldong mga PR. Even when we're dead, we lie still. Nung alam mo yung Kawit Cavite, yung historic declaration, si Sec Lamas ang bumirma ng building permit doon. Yung bahay na yun. Siya yung bumirma. Wala pang flood control doon eh. Hindi mo masyado nagbaba. But lovely, you were telling me that you were interested to know more about Kong Pau's personality na medyo upakero. Na medyo tip of the spear. Joe Rogan type. Joe Rogan kayo. Durugan Bardagulan mamaya. Medyo pareho kayo. You were telling me when we were having coffee sa baba. Gusto mo, paramihan kayo ng death threat. May death threats ka ba, Kong? Hindi naman. Yung yung inaasar lang ako. Yung sa itsura, sa mga sinasabi ko na babalikan daw ako. Pero wala pa naman yung nag-attempt na na i-death threat ako. Pero mahirap yung death threats ang mga apelido Ortega.
Ano ba sila? Medyo, basta may letter A daw sa huli, medyo sosyalin. So, Kung Pao, yung mga bashings na natatanggap ninyo, how do you manage them? Hindi nyo ba pinapansin or naapektuhan din kayo, your family as well? Siguro ng mga first 2 weeks lang, kasi parang grabe yung influx ng hate dun sa ano. Coordinated eh. Oo, pero after nun, natatawa na lang ako, parang mean tweets na lang. Yung mga sa show, tinatawanan ko na lang talaga. Actually, nakakatawa talaga. Dahil ang tigas pa ng mga spelling nila, tapos yung malalaki na font. Ang tigas ng spelling, parang galing sa amin yun. Parang bisdak. Paulo Ortiga. Parang malita. Malita. Fake news. Wala, sanayin lang. Paulo Ortiga. Nakakatawa actually. Sino ba ang paborito mong kalaban, Kong? Kalaban, Kung meron, ha? Kalaban? Oo, yung paborito mong katunggali. Kalaban ba si Kong? Ako kasi marami. Hindi, ako parang ano naman, basta alam ko nasa tama ako kahit kung talagang wala sa linya na yung mga hirit ng hirit dyan. Eh, siyempre, kailangan medyo pitikin mo din ng konti. Medyo, alam natin, masakit ang maniko, pero okay lang bumigay na naman ng konti. Pag pinapanood ka namin sa quad ko, marunong kang manganto. Oo, may mga favorite lang ako minsan na wala sa lugar kasi talaga eh. Sino-sino yung mga yan? Magbigay ka ng hint. Mamaya kasama yun sa mga Ilocano 101 joke. Tuturuan ko kayo. Ilocano, ka pala. Ano sa amin. But dito, mapunta naman tayo dito sa impeachment trial. Kumusta yung How do you think it's going so far, Kong? Well, okay naman so far. Siyempre, sa side ng one-sided ako kasi nasa prosecution. One-sided kayo ko. Kung magayos ka, Kong, ha? Tama ba yun? Hindi, tama yun. One-sided talaga. Huwag kayong one-sided. Baka magaling. Hindi. Baka busy naman siya na nag-media rounds para ipaliwanag yun. Okay lang tayo. So, busy siya sa sangga kay Lovely. Sa akin naman, siyempre, sisiguraduhin natin na maintindihan ng tao. So, nandun ako as house leader, house member. Karamihan po sa akin, mga Ilocano po yung interviews na tinatanggap ko. Tapos to make sure na naiintindihan po nila sa ground level yung mga... Nakakascade. Kumbaga blow by blow. Nakakascade. That's what you're doing now. Tumutulong po tayo sa mga ganun. Kumbaga well, not to say translate, but to communicate. Laymanize. Mahalaga yan. Kumusta naman, Kong, sa mga constituents nyo sa inyong probinsya? Ay, siyempre sa lugar ko po, iba yung sitwasyon kasi I come from the north. The north remembers. Iba naman po yung sitwasyon doon. So malakas yung support sa... Opo, yung sentiments na quick survey namin nung kaka-start po nung nasa 78 to 81% po yung nagusto na nilang magkaroon ng impeachment. Hindi ko naman sinasabi na ma-impeach. Sa local yan, local survey yun. Local lang po yun, yung mga quick lang na, yung mga dumaan lang. Huwag niyong i-hire yung Okta. Sige kayo. Saka mahirap magsabi ng hire ngayon ha. 5,000 lang pala. Wala tayong hire. Yan tayo eh. Baka mamahir natin. First time ko nakarinig ng presyuhan. Pero yung La Union, di pa naman bahagi ng China yan, di ba? Hindi po, pero nasa West Philippine Sea kami. Subukan po nilang pumunta doon para baka sila na lang lumipat sa amin. Baka mahirapan ng China dyan, dami Ilocano dyan. Dami itak yung mga Ilocano. Hindi papayag. Is really La Union? Is it close? Opo, nakaharap po sa West Philippine Sea. Nakatabi po yan eh. My geography is shot. Doon po, marami pong dumadaan doon. Makikita mo. Jet ski. Pero wala pa jet ski. Malayo pa siya sa Batanes. Medyo Malayo pa kiniklaim. But it's a beautiful place. Obviously, I have great friends from La Union. Very, very beautiful place. So, tingin niyo the impeachment so far, the PROSEC is doing a good job. Masaya kayo sa... Maayos, malinis, saka maganda po yung pagkalatag, pati witnesses from... Actually, pati mga opening statements na natutuwa. Bumibilib ako dun sa mga kasama ko. Gagaling pala nilang abogado. Problema. So Kong, dati wala kang bilib sa kanila. Actually, ako kasi nag-training sa mga yan eh.
Dati tahimik lang yung mga yun. Hindi masyado ano. Ako nagbabangka sa mga yun pag nasa plane. Gulat ako, ang gagaling. Nakuha agad lang ng lessons, ha? Si Joel Chua, hindi nga nagsasalita. Gulat ako, ang galing ang galing latag. Mag-preside. Oo, magaling. Nakaka-proud. Yung bata ko, Sino doon? Congresswoman Kakabagaw. Ayun. Kuwan ko yan recruit Tigas yun. sa mga magsasaka Medyo matigas yung yun. mga sumilaw farmers yan dati. Silent but deadly yun. Medyo matigas yun. Medyo bibiro-biro yun. Mga bar top notcher yung mga yan. Hindi, actually siya may pinaka-experience dun eh. Kasi pangalawa niya na to eh. That's impeachment right. Yes. At saka hindi yan kuwan. Hindi 80 ang grade yan. Sa bar. Linawin natin. Parang puro ganun yung grado ko dati. Yung nagmamalaki dyan na 80-80, di ba? 80-80. Well, alam niyo, gaya na nabanggit ni Kong Pao, di ba? He is from La Union. And meron yata tayong Ilocano lessons ngayon na nais pakinggan. Di, mahalaga yan. Dahil po, ang nakuha namin dito, Bisaya, Ilongga. Ayan. At saka tiga-Okta. Yes. ibang lengguwahe yun. Parang alien. Yun yung mga Italiano yun. Itang Ilocano. ibang planeta yun. So, bibigyan mo kami ng Ilocano lesson. Basic words. Basic words lang. Let's go. Teachers. Hindi ko alam kung uunahin ko yung isa o idudulo ko eh. Pero sige, idudulo ko na lang. Sige, Kong. Ano ang Ilocano ng dugo? Ilocano. Parang bloodbath. Dugo. Bloodbath. Ano ang Ilocano ng dugo? Dugo. Hindi ko alam. I wouldn't know. Takot siya sa Dara. Dara. Okay, Dara. D-A-R-A. Dara. Anak, sulat mo anak. Take notes. Ito, pangalawa. Ano ang Ilocano ng sungay? Sungay. Ito, totoo to. Kahit na i-google nyo o i-chat GPT. I-google ko nga. Ano ang Ilocano ng sungay? Sungay. Alam ko may sungay si Governor Rodito Albano. Ay! Ilocano yun. Ilocano yun. Ang alam ko may sungay. Kahit tanong nyo sa kanya. Barkada ko yun. Ano? Sara. Dara. Ang Ilocano ng sungay ay Sara. Hindi yan fake news. Hindi. Google nyo. Kaya pala. Akala ko Aimee. Easy. May sungay sa Ay, lovely pala yun. Hindi ko na lang alam kung sasabihin ko pa tong huli. Baka sumama yung loob nyo sa akin. Pero tama si Kong, sabi ng Google Gemini, ang Ilocano ng sungay ay Sara. Sarang. Wala akong inaano. I Sabi cannot comment pangatlo, on that. ayoko sabihin pero nandito na rin lang tayo. Sige, ano yun? Ano ang Ilocano ng alas? Alas. Alas. Maliban sa baraha. Alas. Wag na, baka magalit. Ano? Pangit. Talaga ba? Parang okta lang. Gemini. Totoo nga. Alas, pangit. Tayo ang Quatro, pangit. Hey, the shoe fits, man. Ang pangit lang naman dito yung absent. Mahirap maging absent. Mahirap maging bastard. So, is it? Hindi maganda, hindi kaaya-aya. Nagalas, alas. Alas. Inilocano ako so hindi ko maintindihan yung sagot. Wow, who knew? At least natuto kayo ngayong araw. Magandang ano yan. Madali lang maalala. Palitan na natin to, 4 pangit. Aray, natawa yung ating mga 8,100 live viewers. Hindi ka nung kadalas natututo ko sa isang congressman. Inamin natin. Ibahin nyo ako. Pero ano ba sabi ninyo kung ba dun sa nangyari nung last hearing na no objection, tinanggap na lang yung depensa. Parang ano na lang, pinabayaan na lang. Hindi, ako kasi sabi ko talaga parang yung diskarte nila, nagpapatwitam sila eh. Yung sa depensa, parang yung parang pahaba, long playing lang. Pero ang hirap, hindi mabangga-bangga. Yung presentasyon ng ebidensya, napakalakas talaga eh. Pero maaga pa. We shall see.
Ganun yung dating sa akin. Kap ba tayo? Paano ka naman mag-o-object sa isang bank teller? At saka isang bank manager na sa 32 years niya, ngayon lang siya nakakita ng ganun ka-unusual. Right. Yes. Paano ka mag-o-object doon? What a nice word. Diba? Usual. Unusual. Hindi naman, wala naman sinasabing... In Ilocano, Sabsabali. 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 O tayo mag-jokes muna as demanded by Ito pa our lang si Kwan si 9,000 viewers. Doc Guido, sabsabali. Parang iba yung dating pag si Sek nagsabi. Sabsabali. Naalala ko tuloy yung best friend ni Lovely tsaka ni Sek, si Sub-Saharan. Exactly, yun yung naalala ko. Uy, Ilocano yun. Taga Baguio. Tama. Ilocano, pero Iranian din. No? Oo. Tawagin si Heydaria. Hawak daw niya yung solusyon sa Strait of Hormuz. Hello kay Richard Heydaria. Magandang hapon. Pero mag-jokes muna tayo. Ayan, ikaw na, Alan. Ikaw na muna. Di ba tayo tumitigil? Hindi pa nga. Tuloy-tuloy ito. Marami ang umaalma sa panukalang magtayo ng AI data center sa Pilipinas. Narinig niyo ba yun? Yung Pax Silica. Aabot ba na union yun? Malayo. Malayo. Ang vice-presidente nga, hindi mo sigurado kung nagmura pa. Nagmura? Nagmura nagmura ba talaga? Nagmura. Akala ko, spices yung kanyang binabanggit. Nagmura. Ang sabi niya, Fox Silica. Yeah. Yung Pax Silica. Silica? Hindi, ma'am. Pax Silica. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. Hindi siya Fox Sulaika. Easy. Pero Kong Pao, anong masasabi mo dyan? Kong Pao, ikaw na yan. What the Pax? Ano naman ang reaction ni Sek Llamas? Ano? Yun ang sinabi ni Kong Pao. What the fuck? Hindi. Alam mo, what does the Pax say? Okay lang, sabat na yun. Sek! Ano naman sabi ng mga alas? Ano? Wala kami sinabi. Meron! Fact sheet kayo! Nasa yung placard. Si Bitoy ng Bubble Gang, ano naman yung sinabi? Ano? Chicken pox! Hindi ko mag-gets. Hindi. Kung pao chicken. Ito. Hindi ko mag-gets. Medyo pasayad na mga jokes natin. Before my time. That was before my time. Mukhang kulang sa pulutan dito. Ito, pag-usapan naman natin ang mga moto ng politiko. Yan, mga moto. Anong moto ni Mark Villar? Hear no evil, see no evil, speak no evil. Kong Pao, ikaw naman yan. Committee on silence yan. Ikaw naman yan, Kong Pao. Mali na ako din. Sisek mo na. Si Robin. Sabi nga ni Team Tarty. Si Robin, ano ang moto? Ano? Que sira. Whatever will be. Nakapanood na ng tatay ko yan in heaven. Si Tokayo Alan Peter Cayetano. Hindi ka, hindi. Si Alan Peter. Alan Peter. Double L. Ano naman ang moto? Anong moto ni Alan Peter? Me, myself, and I. Ganyan ba ang moto ng mga narcissist? Bloodbuster. Ano ulit yung blood sa Dara. Madara. Si Senator Pia, ano ang moto? Time is gold? Ano ba? Time is gold? Time is gold? Ano? Time is flies. Time flies. Atayin mo nga uli. Stop right now. Thank you very much. Ang madalas ihirit ng mga taga-suporta ng mga senador na to ay selective justice daw. Parang
inaapi kami ba't kami lang ang... ba't kami sila lang daw? pinipitas? Lahat daw Ba't ng kami mga lang nasa ang, defense. tinatarget? What about TISIM? What about TISIM? Iniisa-isa Ano daw masasabi sila. mo doon, Kong? Tungkol dyan sa, ano na yan, rebuttal na yan. hindi ka naman, hindi naman po yata, kung wala ka namang kaso, hindi mo problema. Kasi kung may kaso ka, syempre, kailangan mo i-depend yung sarili mo pag may kaso ka. So, gaya nga po ng mga nakarang, sabi nyo, wala namang kaso si Kiko Pangilinan. Wala namang kaso si... Umatras sila kay Kiko. Hindi naman... Risa Ontiveros. Mga ibang sila. Hindi naman one-shot deal yan eh. Kung may kaso ka, di kailangan mo harapin. Hindi naman siguro... Hindi naman auto-select yan o pinipili lang na gano'n. So, Correct. we're responsible for our actions. Our actions. Oo naman. So, kumbaga low-hanging fruit, kung nandiyan na yung, if the evidence is there, if the case is there, then pluck the low-hanging fruit, di ba? Parang kami igit sa mukha. No? Tapos magmamalinis ka, di ba? Wow! Igit yun. Igit. Anong tawag sa igit? Wow! Igit. Tapos sasabihin mo, ang linis-linis na mukha mo, di ba? Napaka-ugok mo naman, di ba? Kaya ako natanggal na. So, siguro pag-usapan muna natin ngayon yung SONA. Kong Pa, what did you think of the SONA? What did you think? Well, ako kasi diretso yung atake yung walang paligoy-ligoy. Tama nga yung tema. Simple, di ba? Simple. Maraming mga tanong na sinagot. May mga nilatag din for legislative na support na kailangan nila sa legislative development. Sa kuryente yun, sa kuryente ako gusto ko mula umpisa hanggang huli. Kumbaga, na-capture niya yung audience kami na nakikinig. Diretso lang, walang paligoy-ligoy. Ano yung pinaka-highlight din for you? Siguro yung sa kuryente. Definitely. Sa West Philippine Sea. Yes. Yun. Talagang umaare yung taong bayan dun sa presyo ng Highest. nung Southeast Asia. nung kuryente sa commodities natin. But, Saka syempre yung continuous na pambubuli sa atin that's the right word. Nasa iba yung dagat. Other than that, yung iba dyan siguro fa-follow up na lang sa amin yung mga i-feed na kailangan na suporta ng Kongreso nila from the House. Kami naman po, medyo walang problema kasi halos lahat ng LEDAC measures na submit namin from the start of our term hanggang ngayon. So, para sa taong bayan naman tayo. So, agree ka, Kong, na yung grado na ibinigay nung Alan Herman, 9 to 10. Talaga? 9.5. Kailan yan? Controversial yan. People are rating the SONA. Sa inyo po. ako ang binigay kong grado 90. 90%. 90%. Parang hindi naman masyadong halata. Mas mataas yung PR. Mataas yung PR, 9 to 10 eh. Hanggang 10. 90 po sa akin, 90. Pero nagtataka lang ako, Kong. Ito, walang personal ito. Bakit hindi nabanggit yung anti-dynasty na priority bill niya? Actually, pag nagpapa-interview ako, lagi kong sinasagot. Hindi, si Presidente. Presidente. Baka hindi niya nilagay na usually parang ang pinulsuhan nila yung mga needs nung taong bayan. Yung Sikmura. Sa tiyan, Pero klaro naman po yun, nabanggit niya sa mga interviews saka before. Siguro mas maganda, mas inasahan po ng tao na isa sa mga i-highlight niya kasi one of the priorities, sabi nga niya nung nakaraan. So, on the part of the House, na-submit na po namin yung House version. Sa BICAM na. So we'll see monitor. Pero kayo, Kong, tatamaan ba kayo? Siyempre, pag Ortega... Nung huli po kasing eleksyon, naglaban-laban na kami. Kaya... Bardagulo pala yun. Kaya nag-natural pruning na yung... real talk lang naman. Real talk. Hindi mo tayo mapaplastikan. Anim po kami na elected ngayon sa aming probinsya. Ang pinakamataas namin nun, parang umabot kami sa 21 eh. Wow! Pero ngayon, Parang sila Speaker Boji sa Isabela. Ngayon medyo Pero kami 6 na lang po ngayon. So... Na-prune na. Nagna-natural kami na. Pruning. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si SFN
NY, Haichu Roro Siqueira, Milagros Facon 1 from Taiwan. Nandyan din si Shirley Risman, May Agnes Stoche, Abing Sulit, and Sed Cres. Nandyan din si Josephine Gallego, Lola Taray from Tokyo, Japan. I-shoutout natin si Tony de los Reyes, Evelyn Garcia, Haichu Marian Ramos, and shoutout kay Ben Ramos, they are watching from Toronto, Canada. Nandyan din si Joy Manipes, Susan Salacop, Josephine Noques, Delia Ignacio, Haichu Rogelio Quezon from Hong Kong, Los Makiver, Joby Montero, Haichu Pao Visconde Ortega. Nandyan din si Cara Spring and Haichu Morita Tiempo from Hong Kong. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong programa na ito. For more details, let's watch this. Kung simulan ko na muna sa isang tanong tungkol sa impeachment. Dahil kayo po ngayon ng special advisor po ba sa impeachment ng prosecution. Mali po ba yung prosecution na masyadong one-sided daw dito sa trial at hindi tinutulungan yung depensa? Masyado bang one-sided talaga yung prosecution? Masyadong... ang isang impeachment proceeding, parang proceedings din sa criminal proceedings sa korte, talagang adversarial yan. Meron talagang pinapanigan yung prosecution, meron din pinapanigan ng depensa. So, hindi kumbaga hindi bago na na one-sided ka. Natural, kung ikaw ang prosecution, papanig ka dun sa nag-aakusa, di ba? Ganun talaga. Ganun ang nature ng isang trial o isang paglilitis. Kaya hindi ako sang-ayon dun sa sinabi na dapat maging Hindi ka pwedeng neutral. Hindi ka pwedeng neutral kasi may kailangan kang panigan. Okay. Yung mga judge po ba pwedeng one-sided? Yung mga doon sa rules of procedure in impeachment proceedings, very clear doon na dapat impartial sila, hindi sila nagpapakita ng bias kahit kanino sa anumang panig, at ang kanilang desisyon na gagawin ay base sa ebidensya at sa facts lamang. No, yun ang pangit tingnan na isang judge ay pumanig sa isang side, no? Kasi hindi na siya impartial niyan. Magiging bias na siya in favor of the prosecution or the defense. So bawal pala yung kailangan pala neutral. Oo, kasi judge, no? halimbawa, ikaw may kaso ka sa korte, ikaw ang inaakusahan. Nakita mo yung judge, pumapanig doon siya nag-aakusa. Hindi naman dapat. Wala pa nga yung decision, trial pa ito di ba? So yun ang logic why judges must be impartial. Di ba kung napatandaan nyo yung symbol ng justice, yung si Lady Justice, diba, may piring yung mata. Kaya may piring yun kasi wala siya dapat panigan. Speaking of syempre kailangan mo na makita yung mga ebidensya, di ba? Yes. Bago sila mag-decide ng kanilang magiging hatol. Yung pong huling witness po ng prosecution, si Director Matibag ng NBI. So ano po ang reaction nyo dun sa naging kanyang pagharap dito sa impeachment trial? Well, para sa akin, nag-corroborate siya dun sa naunang dalawang testigo. Yung mga sinabi ng dalawang naunang testigo, na-corroborate yan ng testimonya ni Director Matibag. In fact, dinagdagan pa niya na itong investigation na ginagawa ng ahensya ng NBI ay continuing investigation. Ito ay isang serious and alarming threat, sabi niya. Kasi a threat to the president of the country is a threat to the national security. So kailangan mahinto itong mga ganitong klaseng pagbabanta o yung threat na sinasabi. Kaya yung sinabi niya na dinetermine nila kung ano yung mga elemento na nakita nila, kung kaya't nagsabi sila na ito ay serious threats. Sabi niya, nakapasa itong mga ito sa under the United Nations standards of investigating. Nakapasa itong mga ito, yung elementong yan. Sinabi nga niya na hindi lang isang beses, kundi series. No, imagine, October pa, yung press con pa lang ni Vice President na yung parang I want to cut his head off, etc., hukayin yung isa yon, no? Tapos yung nasundan ito ng November, yun na nga, yung video na ganyan, tapos nasundan din ng rage event, no? Yung
yung sa kanyang kapatid, no? So parang merong talagang plano, no? Kaya nga sinasabi nila that there is a plan, it's a clear plan, kaya dapat nilang imbestigahan. Yun. So, marami din po kong inaabangan ng taong bayan kasi. Kasi ang nangyari, according sa prosecution at sa mga na-interview po namin ng mga kongresista, ang sabi daw po ay may pasabog. So, ngayon, nag-expect yung taong bayan na ano ba yun, pasabog na yun? Yun na ba yun? Parang natibag, si Matibag. Tama. Masasabi niyo doon kung ano ba talaga yung pinaka-highlights po doon? Okay. Yung pasabog talaga. Okay. Ang pasabog doon ay yung sinabi niya na continuing ang investigation, meron na silang persons of interest, at saka yung sinabi nila na, sinabi ni Director Matibag na nakapasa itong mga elementong ito, kaya nasabi niya, there is a serious threat. No? So ito, siguro baka yung delivery lang ang nag-iba, kasi dapat na-deliver ng pasabog talaga. No? Pero these are vital information na nakadagdag ng bigat dun sa naunang dalawang testimonya ni Agent Calilong at saka ni yung regional director, si Attorney Lotok, di ba? Lotok. Yun. So, nadagdagan niya ng bigat yung testimonya nung dalawang yun. So, ano po kung yung sinasabi ni NBI Director na parang 3 to 6 months na lang at syempre, yung hinire daw, baka matumbok na talaga kung sinong ano. So, mag-i-expect tayo 3 to 6 months. Ang pagkakaintindi ko, gaya ng marami, na meron na silang leads, meron silang persons of interest, at sa tingin nila na within a period of 3 to 6 months, ma-identify nila kung sino to. In fact, meron siyang, kung tama yung natatandaan ko, meron siyang sinabi na active personnel ito sa AFP ba o PNP or something. Yun ang hindi niya sinabi. Basta sinabi niya mga active daw eh. So, dahil meron siyang persons of interest, ayaw din niya ibulgar kung sino yun dahil nga naman, baka masira yung kanilang investigation. No? Kaya tingnan natin, in 3 to 6 months time, kapag enough na yung kanyang nakuhang mga leads, baka masabi niya na sa yung kaso. Pero nasabi din niya na regardless naman doon sa magiging kaso ng NBI, nagawa na ni VP Sara yung grave threats at yun lang naman kailangan tignan ng impeachment court. That's correct. Dahil nandoon daw yung betrayal of public trust. Correct. Ano ba ibig sabihin niya doon? Okay. Yung pag-threat, no, na pag-utterances na ginawa ni Vice President, which is considered grave threats, no, violation na yan kaagad sa ating revised penal code. No? Di ba, ang isang panunumpa sa katungkulan ng Vice Presidente, at ganun din ang Presidente, na sinasabi doon na susundin ko ang lahat ng batas o legal orders at dedepensahan ko ang aking mga kababayan. Di ba? Ganun. They do justice to every man, sabi niya eh. So yun yung nasa provision ng oath pag nanunumpa tayo. So lahat yun na-violate sa aming pananaw. No? One, sabi mo susundin mo yung batas, pero nag-violate ka ng batas, yung grave threats. Kasi nagbanta ka eh. Di ba? So, hindi mo, na-violate mo na yung oath of office mo. Number two, nadagdagan pa yun dahil sinabi mo mismo, doon sa video yun, na may kinausap kang tao. No? Tayo, ang tingin natin, yung taong yun ay killer. Kasi kinausap mo eh. Di ba? Pagka patay mo. Di ba? Yun ang sabi niya eh. Pangatlo, sinabi rin niya na huwag kang tumigil kung paano papatayin. Ibig sabihin, relentless yung killing. Huwag kang huminto hanggat hindi mo napapatay. So, yung tatlong yung elementong yun is already a crime that was committed. Di ba? At dahil crime yan, meron kang betrayal of public trust na nakumit. Kaya yan yung sinasabi doon. Kaya doon, pasok na yun yes, doon sa criteria na yun. Sa aming paniwala, mabigat na yun. No? Para maging basihan na merong impeachable offense na nakumit. So, ano masasabi din mo kung na, yun na nga, nasabi ni NBI Matibag yan.
Tapos tanong po yan ng defense. Pero pina-strike off niya. Pero dinay siya ni Jesus Escudero at ano din siya. Ano sabi niyo doon, Kong? Nga kasi minsan Mas lalong tumibay, di ba, Kong? Oo, mas lalong pinalakas Opo. Paniwala din namin na ito'y pinalakas pa lalo at pinatibay pa nga, no? Yun nga lang ang punto na hindi nila dininay sa defense, no? Hindi nila dininay na merong video. In fact, ginamit nga nila the same video, di ba? Ulit-ulit yan. Number 2, hindi rin nila dininay na yung mga sinabi doon sa video ni Vice President ay spliced or manipulated or minaniobra ng digital technology. Hindi. Dahil, in other words, pinatutuhanan din nila na sinabi yun, na nag-utter. Pangatlo, ginastify nga nila eh. Kaya nga, pinatutuhanan na nagsalita ng gano'n ng Vice Presidente dahil sinabi nila, nagawa lang niya yun dahil... Context, no? By Zuleika. Zuleika Lopez. Ginamit din nila. Oo, di ba? Yun nga. Tsaka meron pang daw Oplan Romanov sa kanyang pamilya, di ba? Mga nagkaroon ng motibo para remember sa yung grave threats, a threat is a threat, no? Kahit anong anggulo nila tingnan yan, pagbabantayan. kahit conditional ko. There's no such thing para sa isang pagbabanta na sabihin na, kunyari, halimbawa, may utang ka sa akin, bayaran mo ako bukas, alas 12 ng hapon, ng tanghali, pag hindi mo ako binayaran, papatayin kita. Hindi ba, normal ba yun? Kaya nga, pinagbabawal sa ating batas yung ganun eh. Di ba? Kung totohanin mo yun, di ba? Parang may something doon. Kaya nga, sa aming paniwala sa prosecution, mabigat na yung naipresenta nating mga testimonies coming from the three personalities at saka yung ebidensyang pinakita. So isa pa kung yung sinasabi mong ngayon na kung totohanin nga. So nag-trending din kasi yung hearsay ni NBI director. So balik kong parang ganun din, no? For example, ganun. Tapos may nakarinig. So hearsay niya yon. Pero ang sinasabi kasi doon kung hindi daw naka-affidavit. Hindi kasi paano ganito. ba yung kong explanation ko? Halimbawa, may ongoing investigation. Lahat ng posibleng lead o info o kahit marites pa yan, dapat kinoconsider natin. Kung totoo nga yan, kahit marites lang yan, narinig ni Aling Maria doon sa kapitbahay niya nagtitinda sa palengke ng saging, naikwento, lead yun eh. So for an investigating agency, all leads possible, kinoconsider nila yan. So, kahit sabihin natin marites yan, kailangan tingnan mo rin yan. Kung totoo nga yan, di ba? At least, kung totoo, nasolve mo ngayon yung crime because of that deed, di ba? So, doon sa sinasabi niyang hearsay na dahil hindi daw pinirmahan yung affidavit ni Las Cañas, di ba? Yung ganyan. Una-una, information yon na nagsasabi doon kung ano yung tingin ni Las Cañas at ano yung in-order sa kanya ni Vice President Sara when she was a mayor. So, ini-establish ni investigating body, ni NBI, na merong pattern of violent behavior yung ating Vice Presidente. Ang unang ebidensya, yung sinapak niya yung Di ba? Unang ebidensya yun. Pero dyan na-justify din nila. That's their right, no? Karapatan nilang i-justify yun. Pangalawa, yun nga, yung mga utterances na I want to cut his head off, di ba? Boy, ganun. Lahat yun. Pangatlo, yun ay nagbabanta na siya sa buhay. So, yung mga yan, these are all leads. Kaya nga sinabi ni NBI Director na continuing ang aming investigation. Kasi parang nakahawa na nga nahawa na nga si Mayor Baste dahil yun din ang kanya ulo lang naman, BBM ang kailangan namin. Parang gano'n, no? And even in the social media, mapapansin nyo, di ba, puro kung magmura, talagang wagas, di ba? Kung yung magmura yung mga tao, parang para sa atin, di ba, mga Pilipino, di naman nagkakaroon ng culture of violence no? Culture of violence. Kahit yung mga bata na i-influensya nung ganun. Maraming ganun, di ba? Akala nila normal lang yun. Oo, yun ang nakakalungkot, no?
natutuwa nga tayo that merong technology kagaya ng social media at internet, di ba? Dahil mas faster ang communication, mas madaling matuto, mabilis ang ating education and information. Pero iba, ginagamit ito sa hindi magandang pamamaraan. Kaya nahahawa tuloy yung mga bata, di ba? Kung ayun, punta naman tayo doon sa sa nangyari naman ng Lunes. Yung naging performance ni Attorney Chel Jokno, ni Congressman Chel Jokno, para po doon sa subpoena para sa bank records ni VP Sara Duterte. Ano po ang reaction nyo doon sa naging pagharap ni Kong Chel Jokno? Alam mo, ako, bumilib ako kay Kong Chel eh. Sabi ko, kung ganito yung mga abogado natin na nandyan sa Senado, palagay ko makakaasa tayo na impartial at magaling at matalinong pagtalakay sa mga issue. No? Marami nga ako natutunan eh. Ngayon ko lang nga natutunan na magkaiba pala yung proof at saka yung evidence. Di ba? Akala natin, isa lang yun eh, di ba? So, I also learned na yung kanyang argumento tungkol dun sa subpoena at kaibahan ng warrant of arrest. Ano? So, maganda yung nag-i-exchange. Nakita ko na because of the oral arguments na ginawa ni Kong Chel, napapayag niya yung impeachment court na ipalabas ang mga subpoena doon sa mga nire-request ng prosecution ng mga dokumento. Ano pong masasabi natin dito sa mga tumututol na lumabas itong mga ebidensya kung Well, yung pagtutol o pagharang sa pagpapalabas itong mga dokumentong ito ay pagharang at pagtutol sa katotohanan. No? Paano natin malalaman kung ano yung totoo? Na dito sa mga dokumentong ito magpapatunay na merong mga violation na nagawa. No? Pag hindi natin yan pinayagan at hinarang natin yan, hindi naman pwedeng salita lang ng prosecution lawyer ang magiging basihan ng mga senator judges. Kailangan may ebidensya. Kaya nga naniniwala kami na yung time na yun na kung saan pumayag ang korte na ilabas yung mga ebidensyang yan, tagumpay yun ng ating katotohanan. Di ba? Para sa ating lahat. Ang sinasabi naman ng iba, fishing expedition lang daw yung pagkuha ng mga bank records na yon. Ano pong masasabi? Unang-una, hindi siya fishing expedition in the context of the issuance of a subpoena. Hindi ibig sabihin na, okay, subpoena natin to, kung ano makita natin, yan ang gagamitin nating ebidensya. Dahil dun sa request natin na magkaroon ng subpoena, in-identify yung mga dokumentong yun. So, yung element ng definiteness, specific bank account number, ganyan-ganyan, at this branch, itong taon na ito, di ba? So definite, di ba? May specific na nakasite doon, no? At saka yung relevancy. Relevant ba yan? Yung papel ba na yan na sinasampina natin, makakapagbigay bigat doon sa allegations na merong unexplained, na confidential funds o unexplained wealth ang ating pangalawang Pangulo? So, relevant and definiteness are two elements required. At yun ay nasatisfy ng prosecution. Saka hindi po ba parang masyado namang one-sided ang tingin nila sa mga ebidensya? Kasi it can benefit both ways naman daw po, di ba? Kung sakasakaling mapapatunayan na walang tinatago or malinis. Kaya dapat hindi nila harangin, di ba? In fact, baka nga kung totoong halimbawa, yung mga BIR records, no? Yung SALN, BIR records at saka bank transactions, di ba? Kung magpapatunay na itong mga ito ay tugma doon sa dineklarang yaman ni Vice President, hindi pa malakas na ebidensya yon para pasinungalingan ang sinabi ng prosecution? Tama. Di ba? Diyan sa puntong yan, mananalo ang defense. Di ba? Pero, bakit natin hinaharang kung ang katotohanan will support, di ba, yung ano na yun. So, kaya hinaharang, maaaring may tinatag. Kaya nga yun ang conclusion ng marami. Uy, kaya mo hinaharang kasi ayaw mo makita, di ba? Kailan po ba darating itong mga bank records na ito? Yung bank records kasi na yan, na personal na bank records na mag-asawang Duterte Carpio,
Sa Article 2 pa yan, no? Which is the last article, no, na nakalinya doon sa ating trial order. So, pero may mga bank records na sinampina yung AMLAC para yan both sa confidential funds sa Article 1 at saka sa Article 2. Ganun din naman yung bank transactions kasi may dalawang bank manager na sinampina natin, yung taga Land Bank, kasi sila yung nag-release ng pera na around 600 million na confidential funds. So, yun ang importante kasi pag hinarang yun, walang makakapagpatunay na merong perang nilabas na cheque na in-issue para sa ganitong amount, baka hindi na tayo paniwalaan. So baka daw kung pinopolitika lang daw yan kasi nakafocus daw yung mga kongresista, yung ibang senador doon lang sa impeachment. So how about daw po yung mga ginagawa nila? Lalo na daw ang taong bayan, sinasabi nila, nagugutom na daw, taas yung presyo ng bigas, ng gasolina. Ano masasabi niyo doon? Ako, alam mo, sa totoo lang, talagang marami tayong problema, no, sa bansa. Pero isa sa mga problema rin natin ay korupsyon, di ba? Ang ating nililitis dito ay aspeto ng korupsyon sa ating gobyerno. So hindi natin dapat talikuran ito. At the same time, dapat ginagawa din natin yung mga dapat gawin sa Kongreso na mga batas para makatulong sa maibsan yung hirap ng ating mga kababayan. So this can be done simultaneously, ika nga, no? Basta mayroon lang tamang balanse. Tandaan natin, 300 yung congressman. Yung prosecutor, 15 lang. Ay, 11 lang. Pwede di ba? pala tayo mag-bank na ganun. Di ba? Pwede pa rin, kumbaga, hindi naman itong 11 prosecutor na congressman, magde-decide doon sa 300, di ba? So, tuloy-tuloy yan. Although sa Senate, no? Kasi 24 senator judges, so 24 silang nakatutok dyan. But remember, may oras at schedule lang yung trial. Kaya nga binibigyan pa ng oras yung legislative work ng Senado eh. Kasi nga, para mabalanse. So, hindi dapat talikuran yung kinakailangang batas na gawin para matulungan, maibsan ang hirap ng tao, ng ating mga kababayan. But at the same time, constitutional duty ng mga kongresista at ng mga senator judges na talakayin yung trial na yan. Otherwise, we will be violating the provisions of the Constitution. Tapos na po ito sa Article 4? Po, tapos na yan, no? Yung depensa, maglalabas pa ba sila ng ano? Yung, meron kasing proposal si Senate President Win Gatchalian, no, na tapos na yung prosecution, kinross na siya ng depensa, so tapusin daw muna lahat para mabilis, bago naman bigyan ng pagkakataon naman ang defense naman na umpisahan ulit yung kaya magulo eh. Ako honestly, hindi ko pa alam kung ano yung final decision ng korte. But I think ang plano nila is talagang pabilisin. No? Okay naman tayo dyan kasi gusto rin natin. Imagine kung yung totoo yung computation ni Senator Win, hanggang December tayo. Magpapasko tayo sa impeachment court. Ang hirap nun. So, hindi pa sigurado kung next na yung sa depensa or baka sa dulo sila? Baka sa dulo. Siguro by Wednesday, baka ma-decision na nila. After ng SONA ng Pangulo. Pero ano na pong susunod na article? Article 1. Ito yung confidential funds. Ito nga yung bilang DepEd Secretary siya, at saka yung Office of the Vice President na parehong opisina, binigyan niya ng confidential funds. Ang tanong, paano mo ginamit? Saan mo ginamit? No? Anong resulta ng paggamit mo rito? So pag dito po, ibang set ng prosecution law, parang ibang grupo naman yung nakatoka yes, so, doon. No? Kasi hinati-hati nila yung bawat article. Hinati-hati yan sa mga congressmen, prosecutors, kung sino yung mag-in-charge sa ganito, in-charge sa ganito, in-charge sa ganyan. So, ito po, meron po kayong final na mensahe para sa mga kababayan po natin, para po sa mga sumusubaybay at doon sa mga ibang namang hindi interesado o sinasabi na sayang lang sa oras yung impeachment na yan. Meron po kayong mensahe sa kanila. Okay, sige. Una kong mensahe ay sana po subaybayan ito ng ating mga kababayan dahil mahalaga ho na maintindihan natin yung
proseso ng impeachment. Masalimuot ito, no? Dahil mas maraming panahon na technical ang pinag-uusapan dito, pero napaka-importante nito sa atin. Ito ay isang mekanismo na nilagay sa ating saligang batas para proteksyonan tayong mga ordinaryong Pilipino sa mga opisyal na matataas sa ating gobyerno na posibleng umabuso o hindi kaya magnakaw ng pondo ng bayan. No? Dapat apektado tayo dyan. Naiintindihan natin yan. Pilitin nating subaybayan at intindihin yung mga proseso. Kung tayo po ay may hindi maintindihan, gamitin po natin yung ating social media para magtanong. No? Doon natin, yun ang participation na dapat nating gawin. Kami naman sa prosecution, pipilitin din namin ipaintindi yung mga nangyayari sa the most laymanized o yung pinaka-ordinaryong salita para kasi ako mismo nadilito rin ako minsan nahihilo ako sa mga kung ano-anong ginagamit so yun ang ating pakiusap. Number 2, kung may pagkakataon na makausap ninyo ang inyong mga senador, no? Sana makumbinsi natin sila na una, maging impartial. No? Pangalawa, hindi magpakita ng kanilang mga bias. No? Siyempre, pangatlo, kung dumating sa punto na sila ay magdedesisyon, ang gamitin sana nilang basihan ay yung facts at yung ebidensya. Kailangan ang ating decision is evidence-based, di ba? Para sa ganung pamamaraan, nagserbisyo tayo sa ating gobyerno, sa ating mga kababayan, at para sa ating lahat ng mga Pilipino. So I honestly would like to encourage everybody na tayo ay sumbaybay dito. Kung medyo inaantok-antok na yun, bilhin lang ho tayo chichirya habang nanonood ho tayo para medyo ganahan. Bili tayo ng piatos. Pero kung sa gauge nyo po, medyo nabawasan na ba ngayon yung fake news? Kasi nga, lumalabas na ng ebidensya. Yes, so... Nakialam yung mga taong bayan na talaga. So, nag-gauge nyo na ba? Unlike noong sa TRICOM. Okay. Itong maganda, no? Kasi nga, kaya natin ine-encourage talaga ang ating kababayan manood. No? Lalo na yung mga kababayan natin sa mga probinsya. No? Manood sila, subaybayan nila ito para maiwasan yung pagkalat ng fake news. Kasi minsan may nakikita lang tayo sa social media, akala natin totoo na eh. 'Di ba? So kaya natin sinishare pa nga eh. 'Di ba? Pag sinare natin, like and share, 'di ba? So dadamit, kakalat at kakalat ito. So ang ating dito is that pag sumubaybay kayo, alam kayo mismo, may experience niyo ano yung totoo at i-compare ito doon sa nababasa ninyong fake news. Kaya isa itong pamamaraan para maiwasan natin ang pagkalat nito. Okay, so nandyan din kasama natin si Cirelo Primero, Rose Rosas, Elmer Pinaranda, Adora Pampolino. Nandyan din si Admel, Leonardo Steliero, Marie Usta. I-shoutout natin si Cecilio Gavina from Hong Kong, Lydia Moso, Danny Perey, Haitsu Lani Milyapre. I-shoutout natin si Gerebito de la Cruz, Purificación Roque, Helen de Vera, Adoración Andaya, Celia Hopper, and Haitsu Lena Sabado. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob. Gabayan mo ang aming bayan sa landas ng katotohanan, katarungan at pagkakaisa. Bigyan mo kami ng karunungan upang piliin ang tama at lakas ng loob upang manatiling tapat sa kabutihan. Idinadalangin din namin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naway ingatan mo siya, pagkalooban ng mabuting kalusugan, malinaw na pag-iisip at karunungan sa bawat desisyong gagawin para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ilayo mo siya at ang kanyang pamilya sa anumang kapahamakan
at patuloy mong gabayan ang lahat ng mga lingkod bayan upang manaig ang kapayapaan, katotohanan at pagmamahal sa bansa. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo, masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. BBM sa puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong at higain. Bagong Pilipinas, sabay nating kamtin. Tapat at matulungin, ikaw ang tunay. BBM, sa puso ng bayan, ikaw ay buhay.